Isang mapagpalang araw po ng Sabado, August 9, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang ho kayo sa ating channel, please makikiusap muna ako ng isang like and subscribe. Maraming salamat. Sa kasalukuyan ho ay may mga bagyo pa rin tayo na minomonitor. Meron pong nasa loob at meron din nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin na muna natin itong mga kaibigan, si Bagyong Fabian na nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang alas 2 po ng madaling araw. So wala naman po ito ng epekto, direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at naging isang ganap na din na lamang siya na low pressure area. Magagawin man, posible pa rin makaapekto itong Bagyong Fabian na ito o LPA na ito na nasa labas na ng PAR sa habagat, no? Yung paglakas ng habagat, pwede siyang makaapekto. So dito naman tayo sa pangalawang bagyo na ating minomonitor at inaasahan na posibleng pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility natin sa araw ho ng Linggo o Lunes po ng umaga. So eto mga kaibigan ay may international name po na Podul, no? At kapag pumasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin po itong Bagyong Goryo. Sa ngayon ho ay meron itong lakas na 75 kilometers per hour, malapit pa rin sa may sentro at bumubugso naman hanggang 90 kilometers per hour. May pagkilos pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Kung makikita nyo sa ating tinatawag na track and intensity forecast mga kaibigan, ay inaasahan talaga, no, na mas lalakas itong bagyo na ito kapag nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Possible typhoon hanggang super typhoon category yung kanyang possible na mailakas. Magkagayon man, hindi man ito direktang tatama sa ating Philippine landmass dahil kapag ito pumasok sa ating PAR, didiretso na po ito sa bansang Taiwan, no, pag nakalabas. Pero take note po mga kababayan, posible naman itong mas palakasin ang epekto po ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang habagat po ay nakakaapekto pa rin ngayon, nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kasama dyan ang Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Quezon. So maulap po na kalangitan ang mararanasan sa mga lugar na yan na meron pong mga scattered rains and thunderstorm dahil sa habagat. Possible po ang mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Gayun din sa area ho ng Metro Manila, the rest po ng ating bansa ay patuloy pa rin makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin po sa habagat or southwest monsoon. So balikan na natin mga kaibigan, ito nga pong banta, no, ng possible na panibagong bagyo. So kakatapos lamang ng Fabian, may panibago na naman. So mas malakas ito. So maging handa po tayo sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. So eto ho yung mga lugar na posibleng daanan niya habang papalapit po ng ating bansa. No, inaasahan po, simula ho ngayon mga kaibigan, 24 hours simula ngayon, ay 2,070 kilometers east of extreme northern Luzon ang kanyang lokasyon. Nasa labas ng PAR at mas lumakas ito sa 100 kilometers per hour na lakas ng hangin, ay isa pa rin ganap na severe tropical storm. At within the next 36 hours simula po ngayon, 1,855 kilometers east of extreme northern Luzon pa rin po siya, 110 kilometers per hour ang lakas ng hangin. So napansin nyo naman, mas palakas siya ng palakas. Within the next 48 hours, 1,620 kilometers east of extreme northern Luzon, nasa labas pa rin ng PAR, 120 kilometers per hour ang lakas ng hangin, isang ganap na po na typhoon category. Pero huwag kayong mag-alala, within the next 60 hours simula ngayon, 1,380 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon, nasa 110 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin, severe tropical storm po. So pag na-reach na po niya yung typhoon category, no, ay hihina na po ito mga kaibigan. So maganda ito dahil hindi naman siya pasok doon sa super typhoon category natin, which is ang hangin ni nasa 140 to 200 kilometers per hour. So yun po yung category
bilang isang super typhoon. So hindi po siya pasok doon. Pero pag sinabi natin na typhoon category mga kaibigan, malakas pa rin po talaga yan. Actually, pag typhoon category hanggang signal number 5 ay posibleng maitaas kung sakali pong ito direkta nga tumama sa ating Philippine landmass. Ang kagandahan lamang mga kaibigan, kahit may bagyo mga kaibigan na malayo pa, napaghahanda na po tayo, no? Tulad po ng pag-update ko sa inyo, lalo na ho yung mga nakatira sa extreme northern Luzon, no? Yung mga lugar po na yan ay possible na maapektuhan ng trap or extension po ng hangin. Ito nga pong posibleng pang-pitong bagyo na pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagyong Goryo po ang aking tinutukoy. So sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. And please, paki-like, share, subscribe ng ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat. Magandang araw po.